Check sound, check sound, check sound. Today. Teka lang, susulat muna ako. Woo! So yun, dahil wala naman tayo pang actual, no? Meron ba tayo dyan pang actual? Wala. So kahit sa tester siguro, ano na lang, base na lang tayo ngayon sa sa mga theory. So basic lang. So ano tayo ngayon, hindi tayo dadaan sa short method saka tinatawag na long method. Ang pag-check ng unahin natin yung AC, no? Ang AC, non-inverter. So appearance check, pag sa non-inverter fan motor, ikutin nyo muna yung shafting. Tignan nyo matigas o hindi. Kung matigas, ang ibig sabihin yan, stock up na yan. Kalawang o yung bearing niya talagang stock up na. So isa yon. Pangalawa, resistance reading. So shortcut lang natin. Ang non-inverter fan motor kasi may limang kadalasan 5 na wire, minsan 6. So doon tayo sa 5. Sa 5, ito yung pagkakasunod-sunod niyan by resistance. Auxiliary, common, low, medium, tsaka high. So, ang paghahanap ng common, ang motor kasi ng fan, parang parehas lang yan sa motor ng electric fan. So, unang-una, yung tester natin, mapa-digital o analog man, set natin sa continuity. Set natin sa times 1 kung analog. Sa digital naman, set natin sa buzzer, yung may tumutunog. So, pagkatapos, hanapin natin sa 5 wire na yan ang may continuity. Isa-isahin natin yan. Pag nakita na natin kung alin may continuity doon, itabi mo na yon. Ibig sabihin nun, siya na si common. So nakuha mo na si common. So may 4 pa na hanapin. Kunin mo yung resistance. Mas magandang gamit mo siguro is digital tester. Kunin mo yung resistance. Pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So lagi natin tatandaan na kapag lumalaki ang resistance, bumababa ang voltahe. Kapag lumalaki ang voltahe, bumababa sa resistance. So ibig sabihin kapag nagsiset tayo sa low ng aircon, ibig sabihin bababa ang konsumo ng aircon. Pag nagsiset tayo ng high, tumataas yung konsumo ng aircon. So ganito lang po yan. Halimbawa may nakuha tayong isang test probe natin, yung negative dito. Yung positive test probe natin, iset natin sa ibang wire. Kunin natin kung ano yung mga resistance noon. Halimbawa, sa isang wire, halimbawa may natitira tayong wire na blue, red, ano pa bang meron? Itim, black, tsaka brown. Halimbawa, meron tayong nakuha dito na 300 point, sabi natin na 8 ohms. Tanggalang sulat yan. Ohms. Sa pangalawa, meron tayong nakuha, halimbawa lang yan may nakuha tayong 209.80 ohms. Pangatlo, meron tayong nakuha na 90 ohms. Pangalawa, 56 ohms. So, ibabase na lang natin yan sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So, ano sabi ko kanina? Kapag tumataas yung resistance, buwababa ang voltahe. So, ibig sabihin, yung nakuha natin na pinakamalang resistance, unahin mo natin si auxiliary. Ito na yon, si blue. Pangalawang makukuha natin na resistance, 209 ohms. Saan mapupunta po yan? Ibig sabihin yan, sa low. So, meron na tayong, anong kulay yan? Red. Kapag lumalaki yung resistance, is buwababa si voltage. So, ibig sabihin, itong red natin is nasa low. Yung pangalawa sa pinakamataas na resistance is yung black. Ibig sabihin, medium na siya. Kasi natitira, para na yan sa high. So, ito yung sa AC, ito yung black. Yan. So, AC, fan motor. Ayan na po yun. So, ano yan? Shortcut. No, shortcut. Kasi may tinatawag tayo na short method, tsaka long method. May dagdag ako. Appearance check, board, socket ng fan. May 3 tuldok yan, di ba? Basta sample lang naman to. Tapos dito pag nasa labas naman siya, ito yung board. May 2 socket. Carrier, minsan 3 pa nga, di ba, mga L? May 2, may 3. Yung nasusunog yung yung dito banda. Isa sa fan motor to Socket, window type, kahit indoor, nasusunog to, nasusunog to. Kaya to nasusunog sa appearance check, kung makikita mo yung tuldok dyan na isa, yan yung pang-una dito. Kaya nasusunog yan. Ibig sabihin yan, nag-high ampere na si fan motor. Ang nadadamage nito, eto kasi itong 2 to, puro diode lang to rito. Itong 2 na to. Puro diode lang yan sa board. Pero ito, pagdating dito sa fan motor to, meron siyang pyesa na nasisira. Ito yung nasisira kapag nag-high ampere si fan. Yun lang, dagdag ko. Thank you. So yun, tapos na tayo sa sa AC. So punta tayo sa DC. Nakaburahin ko na. So DC tayo. Sa DC kasi, sakit na yan. So hindi ko na i-drawing pa, no? Sa DC, inverter na yon. So hindi na natin kailangan hanapin kung ano yung low medium high kasi nga nakasakit na siya. May pagkasunod-sunod na yon ng auxiliary, ng supply, common, low medium high. Ay, ganun din pala.
Oh, so ganito lang 'yan. Para i-check natin kung okay pa ba si DC fan motor. Sa socket kasi may makikita tayo diyan na unang-una red, tapos lactaw, tapos black. Tapos ang pagkasunod-sunod na 'yon, the rest is mayroon tayong makikitang dilaw, puti, saka blue, tama? Depende, iba-iba rin 'yan sa bawat brand, no. So, ganito lang 'yan. Ang DC kasi, kapag sinort mo si supply, si negative sa positive, pag inikot ko si yung umiikot shafting, pag matigas, ibig sabihin goods yan. Oh, shafting. Kung kayo ng wire, no? Pag short nyo siya, pag dikitin nyo, isok nyo sa magkabilaan. Inikot nyo yung DC, yung shafting, pag matigas, ibig sabihin goods yan. Pag hindi na matigas yan, ibig sabihin, ito. Yan. Makapansin nyo yan, isa, lactaw, tas itim. Ibig sabihin yan, itong red niyan, tsaka black, ayun na yung positive tsaka negative supply. Tapos ito, puti, blue, tsaka dilaw, low, medium, high. Yun na yun. So, yan, 5 LEDs yan. So, ang pag-check niyan, napakadali lang yan, no? Tulad sinabi ko kanina, kung sa analog tester tayo, lagyan natin sa times 1, continuity, tapos test mo. Kasi may voltahe yung di ba? May voltahe, may 12 volts yung analog tester, di ba? So kapag mo yon, ikutin mo pag matigas, okay yan. Sa continuity buzzer, ikutin mo. Kapag tumutunog yan, okay yan. Yun lang. So napakadali lang, oh. Ay, pagkakaalam, Meg. Madali lang yan, oh. Ano na?